Sa Cebu City naman, binaril ng isang pasyente ang kanyang doktor bago binaril din ang sarili. Hinala ng mga otoridad, nagalit siya ng malumpo umano matapos maoperahan. Pasintabi po dahil maselan ang mga videong inyong mapapanood. Saksi si Chona Carion ng GMA Cebu. Wala ng buhay at may tama ng bala sa kaliwang sentido habang nakaupo sa wheelchair ang 72 taong gulang na si Wilfredo Sabonsolin nang datna ng mga otoridad sa klinik ng Southwestern University sa Cebu. Binaril daw ni Sabonsolin ang sarili kasunod ng pagbaril din niya kay Dr. Chris Cecil Abo, orthopedic surgeon. Isinakay pa si Abo sa ambulansya para isugod sa isang ospital pero pumanaw rin. Sa investigasyon, lumabas na magpapacheck up sana ang suspect sa biktima nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. At nangyari ang magkasunod na pagbaril. Hindi ko lang kilid ba? Nagbuto. May buto rin sa dili. Ang mga tao dili. Buto na agad. Ulit hindi ko rin na kay. Kaya ako ginalit yun. Hindi ko na siya. Mag-apat ko. Hindi ko sila kapit. Ayon sa kasambahay ng suspect na sumama sa kanya patungong klinik, hindi raw niya alam na may dalang baril ang amo. Kay Dr. Abo raw nagpatingin si Wilfredo nang mabalian ng buto sa likod dahil sa pag-i-ehersisyo. Nakakalakad pa raw noong una si Wilfredo pero nalumpo matapos ang 4 na operasyon. Bago ni siyang gioperahan. Sige. Inirang niya agirong bulan sa spinal. Na munang di na pansa nga di na siya kalakaw. Ito ngayon ang hinihinalang motibo sa pagpatay. Bukod dyan, may iba pang inaalam ngayon ang pulisya. Karon ato ning gikantakan og investigation ng di na nakasold man ang armas na in spite sa security diri sa ato. Wala pang tugon sa partikular na isyong yan ang Southwestern University. Pero ikinalulungkot daw nito ang insidente. Handa rin daw itong makipagtulungan sa investigasyon. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng dalawang nasawi. Ako si Chona Carion, ang inyong saksi.